Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Experiencing God's Restoration, isang pag-aaral mula sa pagpapanumbalik sa Diyos. Simulan na natin ang pag-aaral. Kabanata 2, Bahagi 1, Ang pagpasok ng kasalanan sa mundo, Genesis Kapitulo 3, ang orihinal na plano ng Diyos, ang tukso ni Satanas, ang pagbagsak ng tao, at ang simula ng pagkasira. Narito na ang Kabanata 2, Bahagi 1. Kabanata 2, Bahagi 1, ang pinagmulan ng pagkasira. Mga pangunahing talata, KJV. Genesis Kapitulo 3. Mga taga-Roma Kapitulo 3 Versikulo 23. Mga taga-Roma Kapitulo 6 Versikulo 23. Isaias Kapitulo 59 Versikulo 2. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga taga-Roma Kapitulo 3 Versikulo 23, KJV. Bawat tao ay nakaranas ng pagkasira. Ang iba ay pasa ng bigat ng sala mula sa maling desisyon. Ang iba naman ay nakikipagbuno sa pagdadalamati, pagtanggi, kalungkutan, takot, kahihiyan, pagtataksil, sakit, o kabiguan. Ang mga pamilya ay nagkakaroon ng alitan, ang mga pamayanan ay dumaranas ng kawalan ng katarungan, at ang mga bansa ay napipire-piraso dahil sa karahasan at puot. Ang mundo ay nagnanais ng kapayapaan, ngunit ang pagkasira ay nananatiling katotohanan ng lahat. Bakit ganito ang mundo? Nagbibigay ang Biblia ng malinaw na sagot. Ang pagkasira ay hindi nagmula sa Diyos. Nang likhain niya ang langit, lupa, at ang tao, ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 31. Walang kasalanan, kamatayan, pagdurusa, takot, sakit, kahihiyan, o alitan. Ang tao ay namuhay sa perpektong ugnayan kasama ang Diyos at ang isa't isa. Ang pagkasira ay pumasok sa mundo dahil sa paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Nakatala sa Genesis 3 ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan, ang pagbagsak ng sangkatauhan. Bawat lungkot na nararanasan natin ngayon ay sa huli ay nag-uugat sa trahedyang ito. Gayunpaman, ang Genesis 3 ay hindi lamang kwento ng kabiguan, ito rin ang simula ng plano ng pagtubos ng Diyos. Kahit sa gitna ng paghuhukom, nangako ang Diyos ng darating na manunubos na tatalo kay Satanas at ibabalik ang kanyang bayan. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng pagkasira ay tumutulong sa atin na pahalagahan ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos na nagpapanumbalik. Bago natin lubusang maunawaan ang pagpapanumbalik, kailangan muna nating alamin kung ano ang nawala sa tao dahil sa kasalanan. Ang perpektong paglikha bago ang pagbagsak. Ipinapakita ng mga unang kabanata ng Genesis ang mundong hindi pa nahahawakan ng kasalanan. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ang dilim ay napalitan ng liwanag, ang kaguluhan ay naging maayos, at ang buhay ay sumigla sa ilalim ng kanyang pagpapala. Sa bawat yugto ng paglikha, idineklara ng Diyos na ang kanyang gawa ay mabuti, at matapos likhain ng tao ay sinabi niyang ito ay napakabuti. Namuhay sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden, isang lugar na puno ng ganda, kasaganaan, at perpektong samahan kasama ang Diyos. Wala silang naramdamang takot, kahihiyan, sakit, karamdaman, o kamatayan. Ang kanilang ugnayan sa Diyos ay malapit, ang kanilang pagsasama ay maayos, at ang kanilang pangangalaga sa kalikasan ay sumasalamin sa mabuting plano ng Diyos. Binigyan din ng Diyos ang tao ng makabuluhang tungkulin. Inutusan si Adan na linangin at ingatan ang halamanan, na nagpapatunay na ang paggawa ay bahagi ng orihinal na pagpapala ng Diyos, at hindi resulta ng sumpa. Higit sa lahat, namuhay sina Adan at Eva na walang hadlang sa pakikipag-ugnayan sa lumikha. Kilala nila siya, nagtiwala sa kanya, at lumakad ng may kagalakan sa pagsunod. Ang perpektong ugnayang ito ang nagsisilbing batayan upang maunawaan natin ang trahedya ng Genesis Kapitulo 3. Ang utos ng Diyos at kalayaan ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao na may kakayahang magmahal at sumunod sa kanya ng malaya. Sa gitna ng halamanan ay may dalawang punong mahalaga, ang puno ng buhay at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Nagbigay ang Diyos ng malinaw na utos. Datapwat sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Genesis Kapitulo 2 Versikulo 17, KJV. Ang utos na ito ay hindi basta-basta o walang saysay. Ipinapakita nito ang nararapat na kapangyarihan at awtoridad ng Diyos, at nagbigay ng pagkakataon sa tao na ipakita ang mapagmahal na pagtitiwala at pagsunod.
Ang pag-ibig na walang pagpipilian ay hindi tunay na pag-ibig. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na may pananagutang moral. Maaaring sumunod si Adan at Eva sa Diyos, o kaya ay tanggihan siya. Ang kanilang desisyon ay makakaapekto hindi lamang sa kanila kundi sa buong lahi ng tao. Ang pagdating ng ahas. Ipinakilala sa Genesis 3 ang ahas, na sa ibang bahagi ng kasulatan ay kinikilalang si Satanas. Ang estratehiya ng kaaway ay hindi nagsimula sa dahas kundi sa panlilinlang. Totoo bang sinabi ng Diyos? Ang unang atake ay nakatuon sa salita ng Diyos. Kinu-question niya ang utos ng Diyos. Binabaluktot niya ang pagkatao ng Diyos. Ipinapahiwatig niyang may itinatagong mabuti ang Diyos. Tinukso niya si Eva na ang paglayo sa Diyos ay magbibigay ng higit na kalayaan at karunungan. Ang pamamaraang ito ay hindi nagbago hanggang ngayon. Inaatake pa rin ng kaaway ang awtoridad ng kasulatan, hinihikayat ang pagdududa, pinapaliit ang bigat ng kasalanan, at nangangakong makakahanap ng kasiyahan kahit hiwalay sa Diyos. Sa huli, ang bawat tukso ay nagtatanong ng iisang bagay, magtitiwala ba tayo sa salita ng Diyos, o sa ating sariling kagustuhan? Ang panlilinlang ng kasalanan. Inilalarawan sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 6 ang pag-usad ng tukso. Nakita ni Eva na ang bunga ay masarap tingnan, hinanggad niya ang karunungang dulot nito, kumuha siya, kumain, ibinigay din kay Adan. Bihirang magmukhang masama ang kasalanan sa simula. Madalas itong nagpapakita na kaakit-akit, walang bahala, o kapaki-pakinabang. Ngunit sa ilalim ng bawat tukso ay nakatago ang paghihimagsik laban sa awtoridad ng Diyos. Ipinaliwanag ni Santiago ang parehong daloy. Ang pagnanasa ay nagbubunga ng tukso, ang tukso ay nagbubunga ng kasalanan, ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Itinuturo ng pagbagsak na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso bago pa man ito makita sa gawa. Kapag inuuna ng tao ang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos, kasunod nito ang pagkasira. Ang pagbagsak ng sangkatauhan. Nang suwayan nina Adan at Eva ang Diyos, nagbago ang lahat. Agad na namulat ang kanilang mga mata at namalayan ang kanilang kahuberan. Pumasok ang kahihiyan. Napalitan ng takot ang tiwala. Sa halip na lumapit sa Diyos, sila ay nagtago. Sa halip na aminin ang kasalanan, sila ay nagturo ng iba. Sinisi ni Adan si Eva, at sinisi naman ni Eva ang ahas. Ganoon pa rin ang nangyayari ngayon. Sa halip na tanggapin ang pananagutan, ang taong makasalanan ay naghahanap ng dahilan, nagpapasa ng sisi, o itinatanggi pa ang sala. Gayunpaman, ang tanong ng Diyos ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kasaysayan, nasaan ka? Alam ng Diyos kung nasaan si Adan, ngunit nais niyang mamalayan ng tao ang kanyang kalagayang espiritual. Ganoon din ngayon, buong pagmamahal pa ring tinatawag ng Diyos ang makasalanan na kilalanin ang pangangailangan sa kanyang biyaya. Ang agad na bunga ng kasalanan. Ang epekto ng paghihimagsik ay agaran at mapaminsala. Kahihiyan, sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang sala at hiya. Tinangka nilang takpan ang sarili ng dahon ng igos, isang larawan ng pagsisikap ng tao na ayusin ang kasalanan gamit ang sariling lakas. Takot, sa halip na magalak sa piling ng Diyos, inamin ni Adan, ako'y natakot. Ang takot ay naging bahagi na ng pagkatao ng taong naligaw. Pagtatago sa Diyos, ang kasalanan ay laging naglalayo sa tao sa kanya na pinakakailangan nila. Nagtatago tayo sa likod ng relihiyon, pagmamataas, tagumpay, aliw, o pagiging matuwid sa sarili, ngunit ang Diyos pa rin ang naghahanap sa mga naliligaw. Wasak ang ugnayan, ang malapit na samahan ng Diyos at ng tao ay naputol. Pumasok ang espiritual na kamatayan, at ang paghihiwalay sa Diyos ang naging pinakamalaking problema ng tao. Ang simula ng pangkalahatang pagkasira. Hindi lamang sina Adan at Eva ang naapektuhan. Dahil si Adan ang naging kinatawan ng buong sangkatauhan, ang kasalanan ay pumasok sa lahat ng tao. Ang bawat isinisilang sa mundo ay namamana ng likas na pagkakasalang. Lahat ng kultura, lahat ng henerasyon ay nakakaranas ng epekto nito, digmaan, kawalan ng katarungan, puot, karahasan, kasakiman, imoralidad, sakit, at kamatayan. Binigyang linaw ni Apostol Pablo ang katotohanan ito. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga taga-Roma Kapitulo 3 versikulo 23, KJV. Tinatanggal ng talatang ito ang ilusyon na may taong sapat na sa sarili. Walang exception, anuman ang pinagmulan, pinag-aralan, yaman, o kabutihang asal,
ang bawat isa ay nangangailangan ng naging-iligtas na biyaya ng Diyos. Ang unang pangako ng pagpapanumbalik. Bagaman may paghuhukom ang Genesis Kapitulo 3, puno rin ito ng pag-asa. Sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, ipinangako ng Diyos na ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas. Ang unang pangakong ito ng Ebanghelyo ay tumutukoy kay Hesukristo. Bago pa man nagkaroon ng Bethlehem, Kalbaryo, o bakanteng libingan, ipinahayag na ng Diyos ang plano na talunin si Satanas at tabyusan ang tao. Ang biyaya ay lumitaw sa mismong lugar kung saan pumasok ang kasalanan. Mula rito, ang buong kwento ng Biblia ay pagtupad sa dakilang plano ng pagtubos, na matutupad kay Kristo at magtatapos sa pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Mga tanong para sa pagninilay. 1. Bakit mahalagang maunawaan na ang pagkasira ay nagmula sa kasalanan at hindi sa orihinal na paglikha ng Diyos? 2. Paano ginagamit pa rin ni Satanas ang panlilinlang na katulad ng sa Genesis 3 sa panahon ngayon? 3. Anong aral ang makukuha natin sa pagtugon ni Adan at Eva na nagtago at nagturo ng iba? 4. Paano tinutulungan tayo ng mga taga-Roma Kapitulo 3 versikulo 23 na maunawaan na lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan? 5. Paano nagbibigay ng pag-asa ang Genesis Kapitulo 3 versikulo 15 kahit sa gitna ng pagbagsak ng tao? Panalangin. Ama sa langit, salamat dahil ipinahayag mo sa iyong salita ang tunay na pinagmulan ng pagkasira ng tao. Inaamin namin na ang kasalanan ang naghiwalay sa amin sa iyo at nagdala ng sakit sa bawat bahagi ng aming buhay. Salamat dahil kahit sa gitna ng paghuhukom, ipinakita mo ang iyong habag sa pamamagitan ng pangako ng darating na tagapagligtas. Tulungan kaming makilala ang panlilinlang ng kasalanan, magtiwala sa iyong salita higit sa anumang tukso, at lumakad ng may mapagpakumbabang pagsunod. Salamat kay Hesukristo na dumating upang talunin ang kasalanan, pagtibayin si Satanas, at ibalik kami sa ugnayan mo. Patibayin ang aming pananampalataya habang patuloy kaming natututo tungkol sa iyong kahangahangang plano ng pagtubos at pagpapanumbalik. Sa pangalan ni Hesukristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Maraming salamat da pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.